Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. One of you, sa lahat po ng gumawa ng content about it, sa lahat po ng nag-like, nag-share, nagpa-trending, maraming salamat po. Talo po tayo. Wala po, hindi ko po nakuha yung award. Pasensya na po. Welcome back, mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, panibagong update, panibagong mga kaganapan na naman po kina Mr. and Mrs. Paul Carson. Sa dami na naman ng mga binabato po sa atin, mga issue na kung saan nga po talaga pinag-uusapan, pinagpepestahan. Dito sa video na pinarinig ko po sa inyo, napakasaya, di po ba? Marami kasi nagtag sa atin na si Maine Paul Carson naman daw po ang pag-usapan natin. Maraming natuwa sa speech ni Mrs. Paul Carson na kung saan natalo na nga po ay nakapagbigay pa ng mensahe. Di po ba? Sana ganun daw po lahat ang mga natatalo. Di po ba? Na kung saan nagpapasalamat din po ng live. Ibig kong sabihin, mga Aldab, yung tipong matutuwa ka na imbis na maiinis ka. Di po ba? Naiinis ka dahil natalo ka. Natutuwa ka dahil nagsalita siya. Ganyan po katalino si Maine Paul Carson. Di po ba? The real talk yan, mga Aldab. At ito naman pong si Richard Paul Carson. Well, alternate ang topic natin. Alden at Menga. Yun naman po talaga yung goal ni Mr. Destiny. Hindi po ba? Sa meet and greet ni Alden Richards, hindi po may iwasan na itanong lagi dyan si Maine kung bakit wala nga po. Hindi nga po nagpapakita. Gayong siya rin naman po ay isa sa endorsement ng Bibo. Normal lang po yun, mga Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, ako si Mr. Destiny, talagang pagdating po sa mga bagay na ganyan, 101% updated tayo. Bagamat maraming kwento po ang lumalabas, okay lang po yan. Po ba? Hindi na natin kailangan pang sabihin, gawin. Kasi ako, masaya na po ako eh. Masaya na ako kapag ang pinag-uusapan natin sina Alden Richards at si Maine Paul Carson. Talagang kumbaga yun talaga yung gusto kong iparinig. Kaya lang yung iba sinasabing ginagamit daw po ni Menga si Alden, ginagamit naman daw po ni Alden si Maine para po sa Aldab Nation. So patunay lang po. I-consider natin na ganyan. I-consider natin na ginagamit ni Alden ang Aldab. O marami pa po pala kami. Di po ba? Taliwas sa mga sinasabi ng iba na kukunti na lang po ang Aldab Nation. Kasi kung konti lang po kami, hindi po kami gagamitin. Kung konti lang po kami, wala pong magtsatsaga sa amin. Patunay lang po na malakas kami. Patunay lang po na buo pa rin ang fandom ng Aldab Nation. Kahit kaliwat kanan po ang nagsasabing wala na pong Aldab, mag-move on na kami. Pero bakit nandito kami't nakatayo? Bakit nananatili po kaming matatag? Nananatili po kaming kampante? Taliwas sa mga pahayag at kwento ng iilan. Yan ang pinapaliwanag ko madalas. Yan ang sinasabi ko sa mga bitter po sa akin, sa mga naiinis po sa akin. Okay lang po. Normal lang po yun. Ang hindi lang po nila matanggap o hindi po nila magawang kumbaga ipaliwanag na ganito ganyan. Ako sa dami po ng mga nagmamahal kay Mr. Destiny, sa dami po ng Aldab Nation na nagko-komento po sa akin, abay doon lang po ako kumbaga nagiging matatag. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tignan nyo po muna bago po kayo mag-react. Yung mga komento patungkol kay Alden, bakit nananahimik pa rin po siya.
sa mga issue. Si Mengay napakatalino, pero bakit hindi niya ginagamit para pabagsakin ang Aldab? Bakit hindi siya nagsasalita? Alam niya maraming maapektuhan. Alam niya maraming tao ang may involved. Doon pa lang po dito Real Talk Toma. Doon pa lang po sa issue kay Congressman at kay Ibiang. Hindi na siya nagsasalita kasi alam po niya na once na magsalita siya, maraming tatamaan, maraming maapektuhan, maraming mga tao ang masasaktan. Hindi, real talk to. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mr. Destiny nananatili lang pong tahimik o nananatili lang pong updated. Mag-aantay lang po tayo sa magiging senaryo. Kasi pwede nating unahan o po pwede na nating sabihin ganito. Pero ano nga po ba yung makukuha kong simpatya? Pambubuli lang po sa akin. Di po ba? Tapos sa bandang huli, pag lumabas naman po yung katotohanan, lumabas yung issue na ganito ganyan, hindi naman po sa atin makikredit yun Doon sa nag-follow up, doon sa mga taong nag-aabang lang ng magaganap, pwede ganun na rin po tayo. Hindi na natin pa unahan. Kasi tayo rin naman po napapahamak Aldab Nation lang po yung lagi na pagbibintangan. Pero hindi nila alam. Mas updated tayo. Kasi nga po yung mga malalapit po kay Maine, malalapit kay Alden, nagbibigay po ng komento. Nagbibigay ng ganito ganyan, etc. etc. Lalo na nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung mga taong malapit sa pamilya Mendoza, sila po mas nakakaintindi, mas nakakaalam, at mas kumbaga nakakakuha talaga ng pinaka-latest. Kaya nga po nalalaman natin yung mga bagay-bagay na biglang sinasabi natin o biglang pumuputok na sasabihin po nila fake news yun, hindi yun totoo. Pero bukas sa makalawa nagtitrending, bukas sa makalawa pinag-uusapan. Ganyan po sila kapag hindi pa nagtitrending, hindi pinag-uusapan, fake news yan. Pero pag pumutok na at talagang nakumpirma na, doon lang sila makikisaw-saw, doon sila magre-react. At yung mga nagkomento sa atin ng hindi maganda, hindi kaaya-aya, wala na, di po ba? Hindi naman yan pupunta sa channel ni Mr. Destiny para lang sabihin na tama ako, mali po sila. Hindi naman yan pupunta sa atin para magsabi na oo, tama ka Mr. Destiny, nagkamali kami. Kumbaga totoo pala yung mga pahayag mo, totoo pala yung mga sinabi mo. Ngayon ko lang napagtanto na kumbaga dahil yung iba nag-update na. Kaya nga sabi sa inyo masakit. Lalo na nga po kung sa atin na nagsimula. Tapos puro mura na nga po yung inabot natin, puro pang-insulto. Pero sa bandang huli, aani lang po pala tayo ng hindi maganda. Samantalang yung iba na talaga nag-aantay lang, nag-aabang, abay sila pa po ang nakakuha. Kasi sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang dito yung kumbaga nararanasan natin sa mga taong bitter na bitter po sa Aldab Nation. Kaya nga po ako paulit-ulit pong nagsasabi na kung ano man po yung mga nagiging komento ninyo, pabor man yan o hindi, nire-respeto ko yan. Kasi sinasabi ng iba, i-delete mo na lang yan Mr. Destiny para magaganda yung komento. Well, ayoko po kasing gawin yung ginagawa nila sa atin na kumbaga pag tayo nag-comment dinidelete nila agad-agad. Gusto nila yung mga feedback lang ay magaganda. Saan ka naman makakita yung channel walang bumabatikos? Hindi, real talk to mga kardab, sa kanila lang. Kasi puro magagandang feedback po ang mapapakinggan nyo po sa kanila. Samantalang sa atin, nakita nyo naman po, no? Lahat yan, pabor man o hindi, napapakinggan nyo yan.
napapanood nyo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagugulat na lang po ako sa mga taong kumbaga naiinis pero hindi naman po nila alam yung buong istorya, buong kwento. Basta na lang po sila makapag-react, basta na lang po sila makapagsalita ng ganito ganyan, pero hindi naman po nila alam ang buong kwento. Hindi po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.